Ayan, sa All Saints Day, pag iniisip natin ito, ang pumapasok, si Sumrek, iji panunot tayo, Campo Santo, Panchon, kakasya ti Sumrek ni panunot tayo, All Saints Day. But literally, I believe na this was designed by the early church fathers, yung mga sinaunang leader ng church to communicate something to the believers. But somehow, because of tradition, nawawala tayo sa original intent. At ang nangyayari tungkol na sa mga patay, yung event. But yun siguro, sa paglipas ng panahon, nakalimutan na i-emphasize yung original intent ng mga nag-design ng events na ito. Because everything is designed to communicate something based on the Word of God. Kasi in the Old Testament, ang hilig ng Panginoon, naghilig ni Apo Diyos nga gusar ti imageries, symbols. And if you study, and that is what we can learn from Catholicism, ang hilig nilang gumamit ng mga symbols. Alam niyo sa Catholicism, wala namang discipleship. Wala masyadong expounding of the Word. Pero nagkakaput ti doktrina da. Because they use symbols. Natatandaan mo yung symbol at pag naibigay mo yung paliwanag, nang hirap mawala yung paliwanag na yon. So ganun yung ginagawa nila. And in the New Testament, because mga rebelde tayo, Protestant, yan, rebelde, Wilgista. Dahil sa pag-ayaw natin sa sistema ng, kasi it was corrupted at one time, dahil sa pag-ayaw natin sa mga sistema na tumaliwas sa Biblia, lahat na ng nasa Catholicism, we rejected it kahit mabubuti naman. Sa akin, isiitan tayo. So, ayan, napapansin nyo siguro in our church, I always use symbol, menorah, because I can keep the meaning in those symbols. So, yun yung ginagawa natin. And in the New Testament, patuloy pa rin na ginagamit ng Panginoon ang mga symbolism sa communication niya. So, sa araw na ito, gusto kong magbahagi ng salita ng Panginoon na related dito sa celebration ng Undas, araw ng mga santo, araw ng mga patay. Sabi kasi ng Tagalog Yun na, sa translation na, sablay na All Saints Day. In Tagalog na, araw ng mga patay. Lost in translation na agad. Araw ng mga santo, kunada ko di ba? Lost in translation na. And today also, ang ganda, it's a Holy Communion Sunday. And dito ko ibibase ang pag-aaralan natin ngayong umaga. So, ayan. Breaking the stained glass ceiling. Anong ibig sabihin nito? Pag pupunta ka sa mga Catholic churches, ang hilig nilang gumamit ng mga stained glass. Kaya ang colorful sa simbahan, pag tinamaan ng sinag ng araw yan, very colorful sa loob ng simbahan. Okay? So, ayan. And ang daming imageries doon na pag pumasok ka, mapapameditate ka talaga. Alam nyo, dito sa church natin, kung meron na lang yung TV natin dyan, palalagyan ko ng cross dito. Because pagpasok nyo, pag nakita nyo yung cross, it will force you to meditate. It will remind you that you are inside the house of God. Kaso, wala pa yung wala pa yung tig 100,000 na LCD screen natin. So, may lalagay tayo ng mga screen dyan. And magiging kanyan. So, and then of course, may screen rin doon. Para, ayan, we make better and better. Pagsamba sa Panginoon yon. So, we make His house better. So, yun. Pagpasok mo doon, may mga symbols na. Pag pupunta ka ng Bayombong, makitam di jay, apay, sino daytoy? Daytoy ni San Pedro. Kunada. Apay ngay tadda baston na. Kunam siguro. Apay tadda baston na. Di ba mangalap daytoy? Apay tadda ti. Because the Lord called him to feed the sheep, take care of the sheep, which is the church, and he is a pastor. So, yun yung matandaan na mo na bawat labasam di istatwa ni San Pedro di jay.
Nakakapot yung panunot mo na. So, ayan. Ibawal tayo gamin ti images. Kunada, thou shall not create images. Bitakin nyo aming nga cellphone nyo kasi napunpuno ti images data. Pictures. Siyempre, awang kamerada, and that's how they preserve images. Akasanong nga mo titsura ti Indian. Nakitang adya pinaot ni kabigat. Image. So, yun. That's how they create doon. Apay, daydayawam nga ron di picture ni inang mo, jay ko. Cellphone mo. Picture ni classmate mo. Now, it keeps memory. But the problem in the Old Testament, images are intended na ginawa nila para sambahin. Okay, so stained glass image, anong ibig sabihin natin dito? So, ito kasi, itong mga saints kasi yung mga yan eh. Saints yung mga yan. So sa 1 Corinthians 1 verse 2, sabi dito, the church of God, which is at Corinth, to those who are sanctified in Christ Jesus, called to be saints. Si Pablo, noong sinusulatan niya itong mga taga-Korinto na ang daming problema ng church na ito, ay agdidinanog da yung nagti-church, aga-apa da, nag-aalas ti ugali da. But it is sinuratan ni Pablo Isuda, he called them saints. Yung makabasa siguro, ti ko, ila sumgar, iti bagbagana. Hantay nga may kariti, dayta. Dahil siguro ti concept. But daytoy, awagan ni Pablo Isuda, the saints. So inya ti kaya na nga sa uwan daytoy saints, kasi kung All Saints Day. So, kasi bibiyag damay. So, ayan. So, daytoy Biblia, awagan na dagiti namati, uray no sa anda nga perpekto, uray no adat aduti pakapilawan da, awagan na dagiti namati iti sa santo. So, no, talyawom ko madiyay, San Ferdinand. Santa Alimay. Ayan, Sanrif. Mayat ginaga na, Sanrif. so parang ganon. Kasi amin nga makita nga dati san tinagan na natay. But the Bible is communicating something to us. It's not just the dead. So we celebrate not the distant heroes, san nga dagiti heroes of faith, but also the living family united in Christ. So, ayan yung natin, titingnan natin dito. So, yun yung concept na kino-communicate ng Bible. So, pag-aaralan natin ito. So, ayan. So, doon pa lang, mabreak na natin yung san-san-san dyan. So, hindi ubingak, bibiyahe kami, mamemorize ko data. Nang rugi dito yun, Santa Fe. Sino nga ta? Daytoy Fe. San Jose. Sino nga ta dato eh? So, ayan, naging nagnagan ti lugar because they are heroes of faith. The Catholicism wants to immortalize their sainthood. But the problem, lugar tinalagip mo, muna lagip no sino ni Fe. So, ayan. So, pag-aaralan natin ito, and we will reflect on this. We will bring back the meaning of this celebration to the original intent of the church fathers. Ang question, paano ka naging saint? Handa mga kinanonize ti Roman Catholic. So, pag bibinutusan da pa'y tagbalin nga santo, masapol nga, ikabil da jay, iparada da ka, and then masapol nga, adda may ranrana nga, milagro nga mapasama ka, habang iparparada da ka. So, ayan, dati ni San Lorenzo Ruiz. Familiar ka dyan? San Lorenzo Ruiz. Yung street ni San Francisco. San Lorenzo Ruiz. Takakakin kita. Idi, ikan canonize lagi, eskwela pa yung Manila, idi. Adda aki jay University of the East. Kita dati may isang basketballista di jay.
nga nakita da jay agay ay ayan da di basketball, ijay UAAP, nakita da gito'y padi di jay UST. Nakaruprupa jay may isang player. I think Tubid ba? Ni Tubid. So, nakita da nga karuprupa na da ito'y San Lorenzo Ruiz. Inala da isuna ti pinikpicturan da nga model na da nga saint. Iso nga numapang ka PBA, the Saint Tubid. Kunada di jay. The Saint ti title na. Why? Iso na ti inala da nga model. Iso na ti inala na nga model jay ko. So, aging gana nga, I don't know kung na-canonize. So, yun. How you become a saint. In the Roman Catholic, that's the system. Pero ang pag-aaralan natin dito, ano ang system ng Panginoon para gawing santo ang isang tao? In Ephesians chapter 2, verse 13, kunana dito ay, but now, in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near by the blood of Christ. Dahito iti kung kunana ni Pablo kadagiti taga Efeso. Dahito'y iso nga the source. Dahito mo na nga point natin, the source. So dahito pinaka-important ka question kaniya tayo, how does someone become a saint? Dahito word nga saint, tikayat na nga sa in the original language in Greek, hagios. Ang ibig sabihin lang nito is holy one. Holy one or set apart. Ang no Ilocano damanen gaminti holy na santuan. Haanti kaya na nga sa ti holy naisipan, nailasin. So kasla ni Apo Diyos ko itiintiro nga lubong agilaslasin kadagiti tattao. So niinawat mo ni Kristo kas manubot kan mangisalakan mo, naisipan ka. Sa bali ka nga klase. So, dayjay, it simply means to be set apart. So, ang word na ito, han na nga kayat nga sa nga awan pakapilawam, nga awan ti basol mo, nga ang ka nga managbasol. Ang nga dayjay ti original meaning na dayto nga word. Ngam nag-evolve di word nga, tinanggap tayo nga ti kaya na nga sa ti holy, na santo tayo nga, dati bilog dito yung nanay. So, dati sumursurot nga bilog dito yun na. Tapos la planeta nga Saturn. So, ayan. Yung tikayat na sa uwan ito'y set apart for God. So, bagaman takaabay mo, you are set apart. Hallelujah. So, ayan. Daytoy lubong tayo, i-communicate na kanya tayo nga dagitoy maawagan ti santo, dagitoy elite. Parang ibang kategori sila. Na santo dama nagbasol tayo, kasi jay ti kayat nga iparparangarang ti lubong. Ngam, actually, sino nga ron ti maka-achieve iti kinasanto? Kaya managbasol tayo matamin. All have sinned and fall short of the glory of God. That's the reality. So, ayan. So, gapot a sainthood, nasingpit gamin. Kunada. Idi gamin, si bibiyag pay daytoy, talaga nga mapagwadan da gitar aramiden na. So, the sainthood dito'y lubong, something to earn, something to achieve. Kaya sa nun ngay no asungot ka, pulos, ang pag-asa na. Because something we achieve. But actually, isursuro ti Biblia, sainthood is something that is given by grace. Kasi di kinasanto, inted ni Apo Diyos dayta kanya tayo. Ijay cross, idinailansa ni Kristo kanya, nailansa ni Kristo para kanya tayo, inala na jay basol tayo. Basol din na palabas, basol ti agdamakan, muray basol ti masangwanan. Inala na dayjay and inlansa na dayjay cross. So ano kitaan na kani Apo Dios, ni Dios Ama, no inawat mo ni Kristo kas manubot ken mangisalakan mo, no kitaan na kani Apo Dios uray mapan ni Satanas. Ni Satanas gamin, ti kayat nga sa unji Satanas na naman ni sa Greek word, Satan.
the accuser. Idimdimanda na kang kanayon dayay. Dahito bagbagam nga santo, nagbasol datoy. Una na. Nagaramid man ng tikas to yun Una na. Ako saran na ka di jay langit. Mabasa yun data jay Book of Job. Accuser. Di nga na-reveal isuna. Ni Jesus Christ mo, isuna ti abogado tayo. So, mo yung mga jay korte ka, hangka nga mabalin nga kapa mo idip-dipin sa bagbagem, masapol nga abogado. Malaksid no abogado ka, mabalin mo idipin sa bagem. Ngum nang abogado, may masapol kay korte dayta because God is the righteous, the Father is the righteous judge. Kit ni Jesus Christ, He takes our case. Kit ko na talaga, ang man nagbasol tayo, hantay may libak dayta. Ngum ni Jesus Christ, kunanan to yung sangwanan ti ama. So nga kailangan nga kwa, kumpisar mo yung basol mo kanya na. Pakawanan na ka po. Alaam yung basol ko. Talaga nga, yatorni dito. Una na, da kami nga atorni, hang kami, mutke nga kwa, ti konsepyo kanyami, jikilo, lintagan me, hang nga kasjay, kuna na. Hang nga kasjay, ti konsepto na. No talaga nga nagbasol ka, aminom kanyak. Kuna na. Tati remedyo na dayjay, kitaan tanod da technicality na jay, ebidensyada. So, no talaga nga awan lusot na, talaga nga strong jay defense da, ti remedyo na daytoy, ag-plead guilty ka. Kuna na. Ti ihabol talangan kanyada, mapaababata jay dusam. Dayjay ko nana jay ko imbis nga sa nga pulo nga taon ka nga may kulong mano mapababata ti talo nga taon mayat daytan. So hami nga lintagan jay kilo nana yung padason talang nga makihagel. So ni Jesus Christ is like a lawyer kanya tayo di jay langit. So if you confess your sin, He is faithful and just to forgive you. Ibagam di basol mo, tanoy di sangwanan to ti ama, ay talaga man nagbasol daytoy. Nyayardo saan ta. When angam in bayadak di cross daytoy. Kunanan to. So, may declare ka nga guilty, ngam jay dusam, sagutan na. So, yun yung mangyayari. So nga, maawagan ka ni tunukwan ni. Ti dusa na daytoy, awan, ang tamaya baba, talaga nga nadagsan. Una na. Ngam ni Jesus Christ, han na lang nga iyababa. Ning kumpisar mo, di basol mo kanya nas, burado. Iso nga ni John ko na, look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. He takes it away. Kitinto no, reviewin ni Diyos Ama nga nalintag. Aywan ti dusa na daytoy patay. Ngum di dusa na nga patay, awam mo tinditan tadanatay para kanya na. Iso nga, it is finished ko na nga ni Jesus Christ. Idi ancient time, no in nga tiawag na dadya in karom gidusam. So kung na hukuman ket ti sentensya kanyam ket 3 nga taon nga panakay kulong. Ket into no nalpas mo di 3 nga taon nga nay kulong, into no rumuar ka di kulungan, ikanda ka iti certificate. Ket tinakasurat iti certificate, tetelestai. Una na dyan, Greek word. Dayjay baga ni Jesus Christ, idinatay jay cross. It is finished. Ibig sabihin, paid. Ibig sabihin, naikaron. Isong ano in confess mo, tibasbasol mo kini Kristo, kas manubot kan mangisalakan tayo, we are given that certificate. Ijisangwanan ni Apo Dios na markaan tayo, tetelestai. Clean, paid, justified nga kunana ni Paul in the book of Romans. So that is how we become saints. Ammo maji bagbagim nga kwa at dabasol mo. Isu nga into no in declare na judge niya justified kunana. Forgiven. Awang basol na kunana. Oh si kakag malmal lang akadjay. Taamom nga guilty ka, ngum rinisot ni Kristo yung problema.
Gapu tayong bayadan na ka. And that is how we become saints. Iji record ni Apo Dios, awan di basol mo, tabinayadan na. Iso nga ti awag kanya, medyo sangwanan ti Diyos, hagiyos. Sinless. Purihin ang Panginoon. Mamum, yun unag mo, kung nagbasol ka. Yung di sangwanan ni Apo Diyos. So nga dati, sermon ko na minsan, iso nga, linawa mo laki din ni Kristo kas manubot kan mangisalakan mo, hanggang nga mabuteng no agrapture. Apay marapture ka, tanasingpet ka. Uray ka sa no kinasingpa mo, kurang dayta. Yung inawat mo ni Kristo, di kinalintag ni Kristo ti mangisalakan ka niya tayo. So marapture ka hangagapot na nasingpet ka. Marapture ka agsipod ta sinulbar ni Kristo di problemam ti basol. Imbayadan na. Sawang ko mamabutang dito yung MCW City Rapturean. Amen po ba? Sure hits yan. So no, datag iti basbasol tayo ipaamiris ti Holy Spirit. Confess immediately. So, ayan. Ayan. So, sainthood, ti suro ti Biblia, daytoy kinasanto, kithaan nga banag nga ma-achieve. Daytoy ket status, katayuan, nga inted or inawat tayo, babaen iti parabor ni Kristo. So, ayan. Impakwintas da kanya tayo, jay kinasanto. It is a status given or received by grace. So yan, bagamanta kaabay mo, santo kagayam. Hallelujah. Now, yung title na dijay, our source. The source of our sainthood is not our own goodness. Okay? Dahiti source iti kinasanto tayo is the sacrifice of the Lord Jesus Christ, which is, yun ang ise-celebrate natin ngayon. Yung ginawa niya sa cross, yun yung pinagmumulan ng pagkasanto natin. Okay? So, we are set apart because of what He has done. Dagiti aminin nga tattao tayo lubong, ije perspective ni Apo Dios, managbasol da. Ngam dagiti mawat kini Kristo, binayadan ni Kristo ti basol lakit nai-set apart da. Dagiti agbalin nga as-asin ti lubong, preserben da ti lubong. Dagitoy ti agranyag agbalin nga silaw ko ti lubong, ikanda ti lawag ti lubong. Praise the Lord. So, ayan. So, haan tayo nga nagbalin nga santo, babaen iti sarili tayo nga effort, no dikit babaen jay dara na nga indaton na di jay cross. So, ayan. Isa lang ang rason kung bakit naging santo tayo. Yung Ephesians 2:13. Yan. But now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near by the blood of Christ. So, sainthood is not an achievement you earn. It's a gift you receive through Christ's sacrifice. Madaydayaw ni Apo Dios. So, yan. Na-define tayo ti sainthood. Mapantay yung may kadwa. Our scope. Our scope. Inya ti scope na daytoy sainthood. Inya ti saklaw na. Daytoy sakripisyo ni Kristo. Of course, dayjay lang di only source. Isungarod nga kwa, mayabangan nga talaga ti daddo mga relihiyon kanya tayo. Why? We go into all the world to preach the gospel. Talaga nga jay pananaw tayo, without Christ, no one comes to the Father except through Him. That's why kailangan nga awaten da ni Kristo kas manubot ken mangisalakan da. Uray ma-perfect da je rules ti Islam, wenno rules ti Judaism, no awan ni Kristo, tapos. No one comes to Him. He is the bridge to God. And that's why, yun sana yung pinanggagalingan ng passion natin to proclaim the gospel. Kasi, no handa nga awatin, no handa mamamu ni Kristo, uray kasano kinasingpet da, awan, dagijay lang naisipan ti sumrek dito, ikunadan to. So, ayan. Madaydayaw ni Apo Dios. So nga, ikasabata yun na imbag nga damang nga libre. Awatom lang ni Kristo.
pakumbaba ka lang yung sangwanan na. So, ayan, that's define who the saints. Now, i-reveal na mo't daytoy yung scope. Amin nga naisipan, pamilya ti Diyos. Pamilya ti Diyos. So, haan lang nga man-mano dagitoy nga kwa. Haan lang nga man-mano nga spiritual superstar. Oh. Haan lang nga dagijay San Roque, nya pa dagijay daduma. San Roque, San Juan, ito kay Lucanwan. Yung ani, jay estudyante nga nagapumindan na, pinapaminsan nan, na nagaduda, yung panagan nan, Santos. Nahala na amin. So dahito sainthood, saan lang nga dagito'y man-mano nga na-recognize idi? San Pablo, San Mateo, San Pedro, San Juan. Han lang nga dagito'y. Nagpa-exam kayo Bible School ka, magbigay ng 10 santo. Kunam, diritson da. San Mateo, San Lucas, San Marcos, San Juan, San Aramid kunanan, San Romano, diniritsonan. Uray nagan tiluglugaran. So, ayan. Dagitoy mawawagan ti sa santo. Amin dagitoy lang, dagitoy subscribing to the one source. Dagitoy mawat kini Kristo kas manubot kan mangisalakan na. Every single person, every time. Ya dadalin mi DJ Bible survey. We discovered na even in the Old Testament, ket adda dagitoy namati kini Kristo. Hampay lang nga natay ni Kristo, but they believe and they look forward. Iso nga dagijay, dinapan ni Kristo dijay, kailaliman iti, dinatay isuna. Dahil dinapan na linukatan. Dahil salvation da nga ururayin da, in-deliver na, tanamati da mo, linukatan na, inrukat na isuda niya, panayay, saklot na Abraham. Kunada. So, ayan. Every person, every time, every place, siya sino man ngay mawat kini Kristo kas manubot ken mangisalakan na, daytoy ket pamilya amin ti Dios. Interconnected. Now, Hebrews 12 verse 1. Dagijay immun una kuno na toy. No mapangkay Hebrews. Therefore, since we are surrounded by such great cloud of witnesses, yung great cloud of witnesses, dagitoy siguro jaw awagan tay ti sa santo. Dagitoy na palabas. No makita yung ating picture ngayong kabil ko ditoy, nabingay ti duwa. Daytoy body of Christ, at daytoy grupo nga saints in the glory and saints on earth. Nga kunada. So daytoy drawing iti may isang chapel ti Catholicism, which is ma-appreciate ko because they put their doctrines They put their doctrines in painting. So, ayan. Yung mga nasa itaas, dagitan dagijay, Diyos ti alwad na. Okay? Dagitan. Dagijay immununa. And they compose the body of Christ, dijay nga agururay. Dagito yung matadat to'y babada tayo nga si bibiyag. So the body of Christ is composed of 2 parts. Composed of 2 parts. Ay, kulto. Unada kanya tayo, idi sinauna ta, idi Book of Acts. Idi early church. Mga first 500 years of the church. Mapan nagkomunyon ti Kristiyano, ta hunted da nga rod. Talagang isudamahan hunting da. How would they communion? Isong nakapatawad da ti kakastoy nga doktrina. Isong agtutulag da, sininyasan da ita, da password da amin. No muna nga Domingo iti bulan, kikita tayo di kampusan to, alas 12 impunto, unada. Tingarabi di pa nagkunatin tiro lobo nga manggagamod tayo. Agkikita da di kampusan to ta, dagiti met
Romano, dagiti people of Rome, the Empire of Rome, mabuteng dati alalya. Kit kanya tayo, we know the reality. Nga no addaman ti alalya, we are higher than them. We rebuke them in the name of Jesus. And they will flee. Kita gijay da duma ang alalya, santo. Kakadwa da kita. Mapanda di kampo santo and di jay da agtitipon da galalud-ud da tunukan, tirabi oh, aggangat da ti kandila di jay. Na, imulog jay santil mo kunada ba jay? Mabuteng da nga masidag ngem da gijay Kristiyano, nagsindi da ti kandila kada gijay puntod. And they will take the communion and they believe that even those who are above, they communion with one bread, agsasabat da dijay kin ni Kristo. The one table nga kunada. That is, dyan nang galing na tradition, yung painting na yan. They come together whether those who are in the spirit and in the flesh. When they communion, they meet with Christ. And Kristo, He is the King even in death and even in resurrection. It's all our territory, whether the territory of death or the territory of the living, it's ours because the Lord conquered it. So, yun. Kaya ang mga Kristiyano, may doktrina tayo na pag naintindihan mo ito, hindi ka matatakot sa kamatayan. Kasi bimalasiw ka lang, isu mo lang nga isu. Kunada. Napan ka lang DJ bangir and may mayat pa'y kuna ni Pablo. Nanamaya DJ. Kunana ni Pablo. We just cross. We just cross. Ngum dumteng to di panawan nga ikaten ni Apo Jesus di boundary. And we meet together. We come back to this world. So the saints in glory. Dagito'y kakabsat tayo kini Apo ngay munaan. Purihin ng Panginoon. So, ayan, agururay da Pastor Donato kito. Agururay da dagitim mo na kakabagyan tayo diyan. Purihin ng Panginoon. Ni Pastor Conds di Kalman. Isang babasa na diyan chat, di may isang membro na. Pastor, at the request da antime, mabalin ka nung umay katoy balay tay kararag tayo da apong, di kararwana. Misisum ka sa nudatan kung kunana. Siyempre katulisismo, ti mindset da da purgatoryo. Kit ikararag tayo tapno umusad da. Ay kasano ngay no sika na udi nga napan, di awan mangikararag kanyam, di awan usad mo. The practicality of the doctrine, di ba? Dagitoy, they are with the Lord. They are with the Lord. Actually, no, basaom ti Biblia, isuda ti mangikarkararag kanya tayo. They are cheering us. Hebrews chapter 12. No aglaladot kanya pamati mo, upayan ka, tanagadot ti panubok. Actually, they are the one shouting, kaya mo yan, kinaya namin yan. They are praying for us. Hangay sudat ikarkararag tayo, actually, it's them praying for us. Purihin ang Panginoon. Therefore, since we are surrounded, napalikmutan tayo. Kunam toki, nagadugayam nga alya dito, kunam ti. Patay dayaw niya. Ephesians 2 verse 19. You are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people. So God's people are both yung mga nandun at tayong mga nandito. So, ayan. So, yung Ephesians 2:9, you are no longer foreigners and strangers, but fellow. Napansin niyo yan? Fellow. Fellow citizen. Tayo bagbaganan ni Paul. Datayo. Datayo. Hallelujah. So, ito yung napakagandang biblical truth. Yan kino-communicate natin dito. So, kino-communicate ng salita ng Panginoon. Ito yung nag-graphs natin. So, itong All Saints Day,
Baguhin natin yung translation. Ano nga araw ng mga patay? It's araw ng mga buhay. Tayong literal, physically na buhay, or kahit silang nasa kabila, kasi kanya tayo nga Kristiyano, uray matay tayo, agbyag tay tupay, kuna ni Kristo. Agungar danto. Kitno hantay nga mapan, kitno may ni Kristo, umunada, agungar da, and then da tayo, mabaliwan ti bagi tayo. So, ayan. That's the rapture. So, hindi memorial service for the dead, ang All Saints Day. I think nagyag tugkel-tugkel ti kandila di jay. Ay kay inikkan dati meaning nan. Yung kasjay ide, pangabog dati soldado nga masideg ijay. Kampo Santo. Sakyan da mo dagi pamahin. Uray sudan to may bagadam, bimulog jay santil mo di rabi. No kastoy nga nadati silsilaw di jay, ang kayo mas asideg kunadan tumutay. Tapno nga madistorbo ti fellowship. Kaya yung ako antay magkomunyon di Kampo Santo no. So, yun. Awan siguro, pakawan ko na yun siguro niya. So actually, what we do in All Saints Day, we are not just remembering them. Actually, we are with them. We are one with them. So, medyo nadagdagan kasi na sa tradition nagbago na. Nya dayay movie dan nga buy-buyan dagiti ubing. Remember me. Ayan. Kasi they cross boundaries. So yun yung movie na kino-communicate nun. Pero na-twist na, nabago na, naghalo-halo ng mga tradisyon. Okay? Ayan. Isang, dahil scripture, dagiti saints are already made perfect, actively praying for us. Tayo kasi, positionally, we are perfect. But actually, perfectan na tayo ni Apo Diyos. Literally. So we are being changed from glory to glory. So ano umay dagijay panubok no maminsan nga mangipalgak jay ko atan mo ko panunot mo. Temom nagsingpet ka. So api inya nga api nga nakulong day ta kuno nagsingpet. Nadanon na di murdong ti kordon na. Bimagsol mo latan ta na punwan. No maminsan, iyumay ni Apo Dios dagiti sitwasyon ti panubok kanya tayo, taadda dagiti kauugalim nga nailumlumeng yung nga hammo am-ammo. Ket dagiti panubok no maminsan, ipalubos ni Apo Dios na, apay nga nag-blackout takmut tayo. Amam na ipalgak nga dagayam pay kasyay nga nakalamlam. Iruruar ni Apo Dios. Napansin niyo ba? No problemado ka ka. Tila may popos mo di Facebook ay. Sa bali ti hallelujah mo. Kasi nadanon mo and sometimes problem usar na po Diyos data. Tapno irwar na dagiti impurities kanya tayo. Ket makitam ka Lord addapay gayam ka kastoy nga nakalemeng. Dalosam dagitoy. So yay, si Sudan na perfect da. So noon na pang gagawin dyan, perfect, shortcut. Graduate ka na eh. Kaya graduatean? Oo, diyan mamate. So, ayan. So, saints include every believer, past, present, and future, united as one family across heaven and earth. Daydayaw ni Apo Diyos. Now, mapantayo din dyan link sa ating communion. So, iisa ang source natin, which is yung blood ni Christ. That's the source of sainthood. Yan ay buyat nga dara. Iisa yung scope natin, lahat lang ng tumanggap kay Kristo ang saint. So, whether nandun sa kabilang mundo, sa langit, or nandito sa baba, lahat ng tumanggap kay Kristo. That is the scope of sainthood. Okay? So, ayan. Ano itong isang bagay na nag-uugnay sa atin? Pinag-uugnay niya tayo. And actually, it is the Lord's Supper. It is the Lord's Supper. Itong supper na ito,
yung pangrabiing ako na ni Kristo. Hindi lang ritual ito, hindi lang ritual. Actually, ito yung symbol, yung nagbibigay ng connection, nagpapaalala sa atin na ang nag-uugnay sa atin lahat ay yung ginawa ni Kristo sa cross. So nga, kanayon nga laglagipon tayo. So nag-take ka ti komunyon, ay ag-take ka ti komunyon tapno maugasan dagiti basbasol ko. Siya ko akit. At dapat gini da mga haanak nga ag-take, haanak nga may kari. Kunan, karo nga kailangan. Actually, hanggang ag-take ti komunyon tapno mapakawan ka. If you are a believer, ag-take ka ti komunyon tapno malagip mo nga napakawan kan. Hanggang ag-take ti komunyon ta, hanggang nga may kari. Sino nga ron ti may kari? Ag-take ka nga ron ti komunyon, ag-take nga ron ti komunyon kadagi nga may kari. Awan ti may kari kanya tayo. Nguminted na nga ron nga parabor kanya tayo, tapno agbalin tayo nga may kari sangwanan ni Apo Dios. So, dahito yung kanayon nga basbasaan ni Pastor Ben, inog-take tayo ti communion, ijay 1 Corinthians 11:23-26. So, ni Paul, kunana dito, kunana ni Paul in 1 Corinthians 11, "For I received from the Lord what I also passed on to you." Ngayon, inawat na. The faith, the understanding of what the Lord did on the cross. Inawat na kini Kristo dahil yung understanding. Kiti paspasan namut kanyada, and this is his symbolism. This is the ritual nga ipakpakita na. The Lord Jesus on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, saguni di kiriring, kiriring, simbahan. "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Ito ginawa ni Kristo bago siya ipako. So this is intentional na ginagawa niya. In the same way, after supper, he took the cup saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it and in remembrance of me." Kasi natuloy na. Ito yung basa ni Pastor Benny nung alpas tayo nga ininom. "For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." We are also passing that to others. Malagip mo man niya ipinangugas ni Apo Jesus kanyang i-share mo ti daduma. Agranyag ka, tagsipod ta napili ka, naisipan ka. Madaydayaw ni Apo Dios. You proclaim the Lord's death until He comes. No ag-communion tayo when we come to this table. At dadagiti duwa nga bambanag. Nalagipan tayo. We remember our source. We proclaim the Lord's death. We declare, "I am here only because of your sacrifice." At daak lang dito'y Apo gaputi sakripisyon. Daytoy daram, daytoy lang namnamak. Daytoy lang ti maiparamag ko. So, ayan. And, hindi lang we remember our source, we rehearse our scope. Ano yung rehearse? Habang agpartake tayo ti communion, drink the cup, eat the bread, we are taking our seat at the family table. Kagaya nung picture natin kanina. Parang nagre-rehearse na darating ang panahon na we will eat at the same table, them and us. But so far, we are rehearsing. So far, praktison tayo tagkay-kaysa. Nagrigat tagkay-kaysa, oray simba, nagsisinang daw. But no komunyon, awan tagsisinang daw. Dumog tayo amin, kasla nagpapakumbaba amin. We rehearse that thing. We set aside our differences and we put the Lord at the center. We rehearse our scope. Malala tayo nga, we are one family. We sit together at the same table. Madaydayaw ni Apo Dios. We are eating the same spiritual food.
Kasama tayo, even isuda, malagip tayo nga kasla, kasabay tayo ni Peter nga agpartake. Kasabay tayo ni Paul nga agpartake. Because they are partaking also there. Madaydayaw ni Apo Diyos. We are rehearsing. Magkaiba, may boundary. Pero we are rehearsing. So yan, anong nire-rehearse ba natin? So ayan, communion is a family meal that connects believer across generation and even in eternity. Ito yung nire-rehearse natin. Yung tinatawag sa Book of Revelation na the wedding feast of the Lamb. Yan yung time na we come together. So ako example tayo, ni Auntie Sonia would be seated beside Uncle Mar once again. And we will partake of the same meal. We will sit with our Pastor Donato Kitong. We will sit together on that. Dumting to dayjay. And this will remind us of that blueprint that is the plan of God for us. Padaydayaw ni Apo Diyos. So ako na ni Pablo, dahil titinay dumaan tayo. Tilubong agladingit. Ngumda tayo at datinamnama. Dahil ito'y timangtid tiliwliwakan niya tayo. Na dumting to ti panawan. Into no daldalosam, jay puntod, jay ayatem ti biyag. Into no pinpinturam, mapanje panunot mo, dumting to ti panawan, we will be with them once again. We rehearse that. We rehearse that. Yung marriage supper of the Lamb na tinutukoy sa Revelation 19 verse 9. Dahil tanto di lubong awan to tilwa, awan to ti sakit. Madaydayaw ni Apo Diyos. Nagasat dagiti na awis. Iti daytoy pangmalem. Daytoy Buda ti Kordero nga unana. Madaydayaw ni Apo Diyos. Baga man takaabay mo, adadyayak to. Hallelujah. Communion today is a foretaste of the eternal feast we will share in heaven. Of course, hindi na ganyan. Rehearsal lang yan. Talaga, busog tayon to di jay. Feast nga rod. Feast. Naalisan na tayo dagi jay, mapan agkomunyon di Campo Santo. Siyempre, sagisa lang tayo puslit na nga tinapay. Sa pagbibingayan daday ta. Diyan mo ata tatak na iramraman tayo mga agtip-tipid. Na malagip yung worship conference yung banting ide. Yung nagkomunyon tayo ka kape kan, may isa tasa nga kape kan, may isa pandesal, indakdakkel tayo basit. But it would be a feast. Pwede komunyon tayo ka, mag-ude. Paturay tayo nga tayo medyo, sarasaraaw di chan mo. Tapos naalsam pa yung Diyos, karumap guys, malagip mo to DJ ito, talaga makabusog Lord. Come Lord Jesus, come. Kunam siguro. Hallelujah. This is an invitation in the table of the Lord. Pinag-aralan natin the source. We are made holy in Christ. We are made holy in Christ. So sa santo tayo. We are set apart. And literally, we are made holy na pagsanto tayo kapo yung naramid ni Kristo. Scope, you are never alone. We are a family. And ang laking pamilya ng Diyos. Hallelujah. And the supper, you belong at the table. Mapampanunot mo ko at datugaw ko di jay. At datugaw ko di jay. Ang nga mapangka di jay ka, nawanagam mo to'y kunada. At datugaw mo di jay because you subscribe to the grace offered by the Lord Jesus Christ. We are surrounded by a great cloud of witnesses. Dumteng to ti aldaw, we sit with them together. Madaydayaw ni Apo Diyos. It would be the ultimate family reunion. Hallelujah. We will partake the Holy Communion. Ket habang igigaman nyo di tinapay, kenye ko pa. Malaglagip tayo kung pampanunutan tayo nga we are connected.
We are connected. We connect with the Lord. We connect with all those who went ahead of us. We are part, dito'y living chain of grace. Naidugtong tayo. Nakaslam may isang chain, may isang kawar. Ket amin nga pangipasaamot daytoy nga naimbag into ni waragawag mo ti kinaimbag ni Apok tawaten da. May silpo kanyam dayjay nga chain. Dayaw ni Apo Dios. Aging gana nga nung agsubli ti Apo centuries. Aging gana ti eternity. Madaydayaw ni Apo Dios. Agdiretso tayo nga mapan iti Holy Communion. I will ask the worship team and the deacons. Iwaras da kanya tayo dagitoy elements of the Holy Communion. Hanyo pa'y kang kanan, hanyo pa'y inuman. And together, we partake. Hallelujah. Siyayaman tayo iti Apo, iti kinaimbag. Before we are far away, at datayo ti adayo, we do not belong. But kuna na Ephesians 2 verse 13, but now in Christ Jesus, you who once were far have been brought near by the blood of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Sika kararag tayo.
ti panursuro nga inyawat kumet kada kayo. Iti rabii apan nakalipot ni Apo Jesus, inala na ti tinapay. Kalpasan ti panagyaman na iti Dios, pinispisi na ti tinapay ken kinunana. Daytoy ti bagik nga agpaay kada kayo. Aramiden yo daytoy apang laglagip yo kaniya. Kanin tayo ti tinapay. Kastamet na kalpasan ti pangrabii, inala ni Jesus ti kopa ket kinunana. Daytoy ti kopa ti baro at ulag a napatalgedan babaen iti darak. Tunggal uminom kayo iti daytoy, aramiden niyo apang lagip kanyak. Inuman tayo ti kopa. Kaya papanan na daytoy at tunggal mangan kayo iti daytoy at tinapay, inuminom kayo iti daytoy a kopa, ipakaamuyo, ti papatay, ti Apo, agingga, iti panagsublina. Kararag tayo. Agyaman kami, Apo Jesus, sakripisyong ti krus. Agyaman kami, ti dakkel nga panangayat mo kaniyami. Bayat naman nagbasol kami, pailain, inpaay mo, ti biyak mo. Inbuyat mo, ti daram, Apo, mapagsanto kami. Nagyamang kami, O Apo Diyos, iti daytang sakripisyo. Apo, si tatakder kami tatang at dan kumpiyansa isang wanan ti Ama. Nagsipot na pinagsanto naman. Nagyamang kami, O Apo Diyos, tahan na kami lang ngayon salakan. Intipon na kami iti pamilya. Apo Diyos, bilang kami nga anak mo. Sad lang ay tiday tapo, inikkan na kami ti masakbayan. Padaanan mi day ta tiyempo, nagtitipon ti intiro nga pamilya mo, Apo Diyos. At celebrar kami, tiday ta wedding feast na lang. Apo Diyos, ikabil mo, day to Apo, nga namnama, tiday ti puso mi. Apo, papaudem, titarigagay kanyami, nga ibingay ka dagiti tatuma, at magbalindamit nga paset iti pamilya. Bendisyon ang timonggal may sa kanyami, at Apo Diyos, siliwam dagitoy, iti biyak. Kararag ni inagan sa siya. Thank you, Pastor Bray. Iti nagpintas nga mensahe nga deliver mo iti dito yung ket mapatayo garo ti enseguida iti panangipay tayo kadag iti plenano iti puspuso tayo in the form of tithes and offering. Ket ayamak man dito iti chairman tayo iti board of deacons, the brother Henry Timiang. Kararag na ito'y nakala tithes and offering. Kalpasan nanto na ito'y alawatin to ni Pastor Rabi para iti closing prayer and benediction. Chapter 9 verse 7, God loves a cheerful giver. Into Luke chapter 6 verse 38, give and it will be given to you. In Proverbs chapter 11 verse 25, you will bless when you will bless. Amen. Dawat tayo agdumog tayo, katakararag tayo. Amami nga nilangitan, nagyaman kami, tinayot yung agundaway, nadanunan manin Apo, iti income, panang-idaydayaw ken ka, babaeng iti, panang-itedmi, kanag-initay, and offering,
Apo iti parang binasyon mo. Karag ito'y nga maited iti tunggal may sa kami. Bendisyonam o Apo dahito nga iglesia Minora Christian Worship Center iti panangi man-manage da karag ito'y nga tithes and offerings nga might ited iti daytoy nga iglesia. Apo, maramat kas pakikilawaan iti ebanghelyo mo Apo Dios. Agyaman kami o Apo, karag iti amin nga departments iti daytoy nga iglesia. Apo talaga nga mararamat dagitoy nga itited mi para iti pakidaydayawam. Bendisyon ang karon Apo iti pagsapulan tungkal may sa kami na dumaduma man iti pagsapulan mi ngem Apo agyaman kami iti bendisyon mo iti tungkal may sa parang bendisyon mo karing pampamilya nga membro iti nga iglesia. Amin dagiti trabaho mi o Apo Dios agyaman kami iti parabor mo Apo Daldawaldaw, Apo Diyos, kung marikrik namin, iti parabor mo. Thank you, Lord. Sika nga ron iti, pangbenisyon iti amin, nga anda iti na ito yung iglesia, ang mga igay at kagiti tithes and offerings da. Nagito yung dinawat mi kay Ama, ilagan na po Jesus. Amen. Precious
napnapnag kami ti parabor, Apo dagiti Apo mensahe nga naited kada kami ti daytoy nga aldaw. Napnapnag kami ti presensya nga Apo. Kaso Apo Diyos, pinano kan pinanggap mi nga naramid mi daytoy nga aldaw, Apo nga nasantuan para ken ka. Katua Apo intad mi, amin Apo Diyos nga panagdayaw kan panagyaman mi. Apo Diyos narik nami Apo. Napnapno dagiti biyag mi Apo Diyos kadagiti Apo. Hallelujah pag nakapabigsa nga na spiritual. Narod ti daytoy nga kanito Apo. Dawatan mi ti patuloy na panang bendisyon mo ti pamilya mi iti MCWC. Apo nagmudo kami ti daytoy nga serbisyo nga mga nagmudo ti panakabalit ti presensya. Ang mga ramid kada kami Apo nabalbalegi manan iti daytoy umay nga lawas. Madaydayaw ka Apo. Ngarod ti daytoy nga kanito. Iti ayat ti Ama. Kani Apo tayo nga Hesu Kristo. Kanti panakyadanda ti Santo nga Espiritu Santo. Dagitoy nga talo nga persona makiadda kada